Yo, yo! Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat mga idol, mga migs, mga tangay. So ngayon po mga idol ay magbubuo po ako ng side wheel mga lods. Yan. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano ko sinimulan itong rim na ito. Mga idol, kung gusto nyo pong malaman is panoorin nyo po yung iba pong mga video mga idol. Ayan, winelding ko na po yung papatungan po ng ating rim. Yan. At doon po sa space na yan, sa wala pong print sheet natin itatapat mga idol. Ayan po, sumiguhit na pula na yan. Ayan. Tatakwil lang po muna natin mga idol. Ayan. Ang ating brace po yan mga idol, bilang pinakarayos na rin po ng ating rim mga idol. Ayan. And then yun, sige, full weld lang na po natin yan. At medyo manipis po yung ating hub. Isa nga po pala mga idol, ang gamit ko nga po palang hub ay yung may sukat na 6205 po yung bearing. 6205 ang bearing niya mga idol. At mas mainam na po yan mga idol kumpara sa spindle. Napakamahal po talaga ng spindle ngayon. At saka ang hirap pong hanapin ang mga bearing po ng spindle mga lods. Hindi po katulad niyan na kahit saan po tayo pumunta, marami pong mabibiling bearing yan mga idol. Ayun, nai-welding ko na nga po pala mga lods yung ating pointer. Yan, ikot-ikotin lang po natin mga lods. Yan, ikot-ikot lang, timpla-timpla, o mikos-mikos, gano'n, mikos-mikosin lang po natin yan mga lods. Yan. Once na may sumayad pa po dun sa ating pointer, i-adjust lang po natin mga idol. Ayan. Pukpuk lang po ng konti dahil may sumayad pa. Yan po yung ginagawa ko na yan mga idol, ay kinukuha ko na po yung pinakasentro po ng ating rim. Yan, para lang po tayong nagtuturno yan mga idol. Yan. Kung ano pong ginagawa natin sa turnuhan, yan, ganun din po yung gagawin natin sa pag-a-align po ng ating rim. Yan, sa pagkakabit ng ating rayos mga idol. Ang bakal na ginamit ko dyan mga idol ay 10mm standard po mga idol na plain bar. Yan. Ay, huwag nyo na pong pansinin yung ano mga idol, dahil nakachinilas lang po ako, wala pa ako naka safety gloves. Ay, hayaan nyo na po yan dahil wala naman po tayo sa company. Kahit pa paano po, nagsisafety rin po tayo, nakasafety naman. Yung problem lang yung ating PPE, dahil napakainit po mga idol. Huwag nyo nang pansinin yan. Ang importante po ay yung matuto tayo. Ayan, ikot-ikot din lang natin ng yun na nagtakweld na po ako mga idol, dahil nakuha ko na po yung pinakasentro. Ayan. Sa pagtatakweld, dahan-dahan lang po, dahil umuurong po yan pag nasubrahan po natin ng tak. Umuurong po yung ating rim o yung ating bakal. Hindi maglalayo naman po yung ating alignment. Kailangan takweld lang talaga. Nasaktong dumikit lang po muna. Saka natin ipo-full weld mga idol. Ayan, full weld na po tayo mga idol. Ayan, full weld na po tayo mga lods. Medyo dumidikit pa yung ating welding rod. Ang gamit kong welding rod yan mga idol ay 6013. At pangkalahatan po kasi yan mga idol, all around po kasi yung ating welding rod. Yan. Yan, isikwat o ibaba natin konti mga idol, para po makuha natin yung pinaka wagil niya na naman, dahil nakuha natin yung unang kinuha natin ay ang sentro. Ito yung wagil na naman mga lods. Ayan, ibaba lang konti yung kabila para po makuha natin yung tamang alignment. Ayan, adjust lang po ng pointer.
Ikot-ikot naman, oh. Mikos-mikos naman mga idol. Ayan. Marami pong nag-ano sa aking video na porkit wala daw po akong PPE. Yung alam na po natin yan mga idol. Yung sa panahon, hindi naman po tayo pansariling chef naman po natin. Hindi, wala naman tayo sa kumpanya eh. Kung sa kumpanya mga idol, okay. Ayan mga lods, okay na. Kunting-kunting diferensya lang po mga idol. Hindi naman siguro tayo papatawag sa kapitan kung medyo may diferensya ng kaunti yan eh. O diba mga lods? Ayan. Yun lang po yung technique sa plain sheet. Babay script natin, sabay pupukin. Pag nagbakat na mga idol, gugupitin natin mga idol. Ayan. Gugupitin na po natin yung lulusutan po ng ating mga lods, ng ating bolt doon po sa pinaka spindle niya mga lods. Ayan. Gupit-gupit lang. Ayan mga idol. At sa mga baguhan dyan, malaking tulong po ito sa inyo mga idol kung paano ang diskarte. Ayun, diba? Okay na. Nilapat ko na mga idol. Babay script po natin yan. Ayan. Babay scriptan po natin. Yun. Tapos, iano natin yan mga idol. I-welding na po natin yung plain sheet dyan sa ating rim. Yan. Huwag po muna natin lagyan ng rayos. Dahil sagabal po yan sa pag-welding. Hindi naman po yan makaka-apekto mga idol sa ating sa alignment po ng ating rim eh. Ayan. Takip lang po naman yan mga idol ng ating takip lang po naman yan ng ating rim mga idol. Para maganda po siyang tingnan. Ayan. Welding lang po mga idols. Sa mga nagtatanong kung paano pong mag-welding sa plain sheet mga idol, plain sheet at bakal, mayroon na pong mga tutorial dyan mga idol. Tsagaan nyo lang pong hanapin dahil may tutorial lang po ako mga idol. Malaking pong tulong yan sa inyo, lalo na po baguhan po kayo kung ano pong pinaka-technique po talaga ng pag-welding sa plain sheet at bakal. Lalo na po manipis po yung plain sheet, GIDS 22 o GIDS 20 mga idol. Napakahirap pong welding yan. Kaunting dikit lang po yan. Lusot talaga mga idol. Lusot na lusot sa plain sheet. Parang benching ko. Parang 25 cents yung butas niyan. Ayun. Na i-welding ko na po yun ang bahagya. At mayroon pa akong tiningnan sa tricycle na akong ginawa. Kumuha ng welding rod. Ayan. Then, ayun, binali ko ng konti yung dulo ng ating welding rod mga lods. Para po ma-welding po natin na maganda. Yung doon po, yung pinakasulok po. Yung ating weldingin. Ayan. At mga lods, konting welding lang tayo ng welding yan. At uunahin lang po muna natin yan, yung takip ng ating rim. Ang isang timbre ko lang po sa inyo mga lods, mga idol, yung tip ko lang po talaga. Nasabi kong pinaka-epektibo sa lahat ay huwag po kayong mag-welding ng plain sheet sa bakal na nakaangat po yung ating plain sheet. Kailangan po dikit na dikit po. Tapos na po, puk lang po tayo muna. Yung mamaya na natin tuloy yan syempre. Dahil baka ma-deform pa, di ba? Mamaya na. Hintok-hintok lang muna. Baga sa yung kanunay lang, kanunay. Dahil babalik na po natin sa ating shafting, sa ating spindle yan. Okay. At magkakabit na po tayo mga idol ng rayos. Binalik ko po ng pabaliktad. Ayan. Yan yung ating rayos mga idol. Yan. Ang size niyan mga lods ay ganun din po. 10mm standard po yan mga idol. Plain bar 10mm standard. Okay. Yan. Sa pagkakabit po ng rayos mga lods, dulo lang po muna yung welding natin. Yung dito lang po muna sa hub.
Huwag po natin i-welding ng sabay sa rim. Hayaan lang po natin yan. Tutok lang po natin muna sa rim. Yan, kabilaan po yan, kabila. Yan. Dahil anin po yung ating rayos, kakabit lang po muna tayo ng 3. Ayan. Ayan. Sa bawat pusod po ng ating design natin sa rim. Yan. 3 po yun muna ang kakabit natin. Huwag po muna natin i-welding yung rim. Ha? Diyan lang po muna tayo mag-welding. Yan. Sa may hub. Okay. Panoorin nyo mga idol kung anong technique talaga ng pagbubuo po ng ating rim. Pagbubuo po ng ating side wheel. Ayan. Ikot. Sabay tack weld. Tack weld lang po muna natin. Yan. Okay. Sabay dito na po tayo sa rim. Ayan. Kabilaan po yan mga lods. Kabila. Tapos yan. Tack weld. Kabila na naman ulit mga lods. Yan. Then gaganti-ganti lang po yan. Ganti-gantihan lang sa kabila. Then yung isang dulo, kabilang dulo na naman mga idol. Ayan. Ganyan po yung pag-assemble mga lods ng ating side wheel. Para po balance po talaga mga idol. Kasi once na pinurweld po natin yung kabila pa lang na wala po tayong nag-welding sa kabila. Nako, hihigop po yung ating rim. Didikit po doon sa ating rayos at lalapit po yan doon sa ating hub. Kapag wala po tayong pinakaganti po doon sa kabila. Gets nyo mga idol? Kailangan naka-tack weld na po yan lahat. At panigurado po mga idol na yung pagkaka-tack weld po natin mga lods ay hindi po magbibitaw. Kailangan po talagang paniguradong tack weld mga lods. Ayun. Full weld na po. Full weld na mga idol. Full weld na natin yan. Para ayan, naglagay nga po pala ako ng brace dyan sa gitna mga idol. Okay, para mas lalo pong matibay yung ating side wheel. Ayan. Side wheel po ng tricycle o kay kulong-kulong. Pwede po yan mga idol. Ayan, kabit na po na. Ayan, kakabit tayo ng brace ulit. Ayan. Then, welding. Okay. Welding na po. Welding. Ayan. Okay na kaya mga idol. Tapos na po yan. At garantisado na po yan mga idol. Kapag hindi garantisabog. Ayan. Diyan ko po yan ikakabit mga idol. Okay. Ipapakita ko na lang yan mga lods pag nakakabit na. Okay. Salamat sa panonood mga idol. Ayan mga idol, yan na. Nakabit ko na po mga lods sa side wheel. Ayan na po siya. Ayan. At okay mga idol, marami pong salamat sa panonood at hanggang sa muli po. Ingat po kayo lagi. God bless you po. Bye bye.